Minasan, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 30. Bago po natin basahin ang unang pattern natin sa Lesson 30, balikan po muna natin yung Lesson 10 po natin. Yung pattern po natin na place ni, bagay ga, arimas. Ang ibig sabihin ng arimas po dito ay mayroon or may. Ang tinutukoy po ng mayroon dito o yung arimas ay bagay. Example po rito ay tsukuwe no ue ni honga arimas. Ibig sabihin, mayroong libro sa ibabaw ng lamesa. Dito po sa Lesson 30, ang unang pattern po natin ay place ni, bagay ga. Pagdating po rito sa gitna ng ga at ng arimas, may nadagdag po rito sa Lesson 30 na verb te form. Tapos susundan siya ng arimas. Ang ibig sabihin naman ng arimas po rito, kapag mayroong katabing verb te form ay mayroong naka or may naka. Ang tinutukoy din po ng arimas dito ay bagay. Example po tayo, basahin po natin ito. Mayroong nakalagay na libro sa ibabaw ng lamesa. Hahanapin po natin yung place natin. Ang place po natin ay ibabaw ng lamesa. Mauna po yung lamesa. Tsukuwe. Yung ano po natin, yung ating particle, kapag noun to noun, ang nang natin ay magiging no. Tapos yung ibabaw ay uwe. Pagkatapos po, ilalagay na natin yung particle ni ng ating place. Ito po yung place natin. Ang kasunod po ay bagay. Ang bagay natin ay libro. Hong. After ng bagay, ilalagay natin yung particle ga. Tapos po, hahanapin natin yung verb natin. Gagawin po natin siyang verb te form. Ang verb natin ay nakalagay. Ang ibig sabihin po ng nakalagay or to put ay ukimas. Ukimas. Ang ukimas po, gagawin po natin siyang verb te form. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Kunin po natin yung o. Tapos yung ki, ang kapalit niya ay ite. Naging oite. Tapos ilagay na po natin yung arimas. Basahin po natin. Tsukuwe no ue ni honga oite arimas. Kapag ita-translate nyo po sa Tagalog, pabalik po kayo para mas madali po siya. May naka or mayroong nakalagay na libro sa ibabaw ng lamesa. Example pa po tayo. May nakasabit na painting sa dingding. Ang ating place po ay dingding or wall. Ang dingding ay kabe. Tapos particle ni. Ang bagay natin ay painting. Ang painting po ay e. Tapos ilagay na po natin yung particle ga. Tapos ang verb te form po natin ay nakasabit or itong sabit. Ang verb niya ay kakemas. Ito po ay group 2 kasi naka-e-line. Kaya isusulat po natin yung kake, tapos ilalagay po natin yung te. Naging kakete. Tapos yung arimas. Ito po yung place, ito po yung bagay, at ito yung pinaka-verb te form. Basahin po natin. Kabe ni ega kakete arimas. Ibig sabihin, may naka or mayroong naka sabit na painting sa wall or sa dingding. Ang next example po natin ay may nakasulat na pangalan sa libro. Ang place po natin ay libro. Hon. Tapos particle ni. Ang bagay natin ay pangalan. Ang pangalan po ay namay. Tapos particle ga. Ang verb te form po natin ay sulat.
or to write. Ang ibig sabihin ng to write ay kakimas. Gagawin po natin itong te form. Ang kakimas, ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Kukunin po natin yung ka. Tapos yung ki, ang kapalit niya ay ite. Naging kaite. Tapos ilagay natin yung arimas. Ito yung verb te form. Ito yung pinaka-bagay natin. Ito yung pinaka-place po natin. Basahin po natin ito. Hongni na may ga kaite arimas. Ibig sabihin, may naka or mayroong naka sulat na pangalan sa libro. Pananong po tayo. Teboru no uweni nani ga arimasu ka? Anong meron or anong mayroon sa ibabaw ng table? Halimbawa po ang sagot natin ay may nakalagay na prutas. Ang ilalagay po muna natin ay bagay. Dito po yung pananong, dyan po natin ilalagay yung sagot. Dito na lang po natin isulat. Ang prutas po ay kodamono. Tapos ilalagay natin yung particle ga. Ang verb type form po natin ay nakalagay or to put. Ito po ay ukimas. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Tatanggalin po natin itong ki. Sulat po natin yung o. Ang kapalit ng ki ay i-te. Naging oite. Tapos yung arimas. Basahin po natin. Kodamo no ga oite arimas. Kung ayaw nyo naman pong i-direct answer at gusto nyo isama yung place, wala naman pong problema. Magiging teboro no ue ni kodamo no ga oite arimas. Pattern number 2 na po tayo. Bago po natin basahin ito, balik-aralan po uli natin yung pattern po natin sa lesson 10 na bagay wa place ni arimas. Ang ibig sabihin po ng arimas kapag katabi niya ay particle ni ay nasa. Ang tinutukoy po ng arimas ay bagay. Ang example natin ay hongwa tsukoe ni arimas. Ang pagta-translate natin ay magsisimula po sa topic natin. Ang libro ay, pupunta tayo sa dulo, nasa lamesa. Ang pattern number 2 po natin dito sa lesson 30 ay bagay wa place ni. Sa pagitan po ng particle ni at ng arimas, nagkaroon po tayo ng verb te form dito po sa lesson 30 at susundan ng arimas. Kapag ang arimas ay katabi niya ay verb te form at particle ni, ang Tagalog niya ay naka. Ang tinutukoy ng arimas po rito ay bagay. Example po tayo. Ang libro ay nakalagay sa lamesa. Ang ating bagay ay libro. Susundan siya ng particle wa. Ang place natin ay lamesa. Ang lamesa ay tsukue. Pagkatapos, ilalagay natin yung particle ni. Ang verb te form natin ay nakalagay or yung to put. Ang to put po ay ukimas. Dito ko na lang isusulat. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line po ito. Kunin po natin yung o. Tapos yung ki, papalitan po natin siya sa grupo ng ichirite. Kaya siya ay naging oite. Ito po yung pinaka verb te form po natin. Tapos ilalagay po natin yung arimas. Basahin po natin. Hongwa tsukue ni oite arimas. Ibig sabihin, ang libro ay nakalagay sa lamesa. Example pa po tayo. Ang poster ay nakadikit sa dingding. Ang bagay po natin ay poster. Ang poster po ay posta. Tapos susundan ng particle wa. Ang place po natin ay dingding or wall. Ang wall ay kabe. Tapos ilalagay na natin yung particle ni. Ang verb te form po natin ay nakadikit. Ang nakadikit po ay
harimas. Gagawin po natin itong T form. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Kunin po natin yung ha. Ang kapalit po ng ri ay nasa grupo ng ichiri, ichirite, chisaitsu at te. Naging hatte. Tapos ilagay na po natin yung arimas. Basahin po natin. Posta wa kabi ni hatte arimas. Ang poster ay nakadikit sa dingding. Pananong po tayo. Ningyo wa doko desu ka? Ang manika ay nasaan po or nasaan po ba? Ang sagot natin ay nakadisplay sa ibabaw ng bookshelf. Ang panunong po natin ay doko. Diyan po natin ilalagay ang sagot po natin. Ang hinahanap po ay place. Ang place po natin ay sa ibabaw ng bookshelf. Unahin po natin ang bookshelf. Tapos yung nang natin ay particle no. Tapos yung ibabaw ay uwi. Pagkatapos ng place, ilalagay na po natin yung particle ni. Tapos yung verb te form natin ay nakadisplay. Ang display ay kazarimas. Kazarimas. Gagawin po natin itong te form. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Isulat po natin muna ang kaza. Tapos yung ri, papalitan po siya sa grupo ng ichiri. Ichirite. Naging kazate. Tapos ilagay na po natin yung arimas. Basahin po natin. Honda na no uwe ni kazate arimas. Ibig sabihin, naka-display sa ibabaw ng bookshelf. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 natin ay verb te form arimas. Ang verb te form arimas na pattern ay is used to express the state of the result of what somebody did for some purpose. It is often used with mo. Ang verb te form arimas daw po ay ginagamit para may pahayag ang estado ng naging resulta na kung ano ang ginawa ng isang tao para sa ilang layunin or purpose. Ito daw po ay kadalasang ginagamitan ng mo. Sa pattern number 3 po natin na verb te form arimas, ibang-iba po siya dito sa pattern number 1 at pattern number 2 po natin na mayroon pong verb te form arimas sa dulo. Kaya hindi po kayo malilito kung paano po siya gagamitin. Kasi yung pattern number 1 at pattern number 2, may sarili po siyang sentence pattern. Kailangan ng place at ng bagay. Dito naman, bagay at kailangan din ng place. Dito naman po, wala namang pong rules na dapat ganito po ang pagkakasunod-sunod ng paggawa ng sentence. Example po tayo, nakabili na ng regalo. Unahin po natin yung regalo. Ang regalo ay presento. Ang ipaparticle po natin dito ay particle wa. Pagkatapos po ng particle wa, ilalagay po ninyo yung mo. Ibig sabihin, already. Pagkatapos ng mo, ito na po yung verb te form. Ang verb te form natin ay manggagaling sa salitang nakabili. Ang mas form niya ay kaimas. Ito po ay group 1 kaya tatanggalin natin yung i. Kunin po natin yung ka. Tapos yung i, papalitan natin siya sa grupo ng ichiri. Ichirite. Naging kate. Tapos yung arimas. Basahin po natin. Presento wa mo kate arimas. Ang ipinahayag po ng sentence na ito na may purpose po kung bakit bumili ka po ng regalo. Ang next example po natin ay nabayaran na ang renta. Ang renta po ay yachin. Pagkatapos po ng yachin ay particle wa.
After ng particle wa ay yung mo. At yung verb form natin. Ang verb form natin ay manggagaling naman sa salitang nabayaran. Ang mas form niya ay haraymas. Ito po ay group 1. Kaya tatanggalin po natin itong i. Kunin po muna natin yung hara. Yung i, tatanggalin natin siya. Ang ipapalit natin ay nasa grupo ng ichiri. Ichirite, naging harate. Tapos ilagay natin yung arimas. Yachin wa mo harate arimas. Pananong po tayo. Biru wa kaimashita ka? Bumili ka na ba ng beer? Yung biru po natin dito, ang particle natin ay particle wa. Kasi po, ginawa po nating topic yung beer. Ang sagot po natin, opo, nakabili na po. Ang confirmation natin ay hi. Pagkatapos, ilalagay po natin yung mo. At ang verb form po natin ay manggagaling sa salitang nakabili or bili. Ang mas form niya ay kaimas. Kunin po muna natin yung ka. Tapos yung i, papalitan po natin siya sa grupo ng ichiri. Ichirite. Naging kate. Tapos ilagay na po natin yung arimas. Basahin po natin. Hai mo kate arimas. Ipinapahiwatig po ng sentence na ito na bumili ka ng beer dahil mayroon ka pong purpose. Next pattern na po tayo. Sa next pattern po natin, tingnan po natin ano po ang pagkakaiba ng verb form arimas at verb form imas. Sa lesson 30, ang ating pattern number 4 ay noun ga, verb form arimas. Ang verb form po natin dito ay transitive verb. Sa lesson 29, balik-aralan po natin. Mayroon po tayong pattern doon na noun ga, verb form imas. Ang verb form po natin dito ay intransitive verb. Ang example po natin dito ay Mado ga shimate imas. Nakasara ang bintana. Ipinahihiwatig ng sentence na ito na nakita mo po yung bintana ay nakasara. Nakita mo na nandun na siya sa sitwasyon na ganon, na nakasarado na yung bintana. Dito naman po sa pattern natin sa number 4, ang example natin dito ay Mado ga shimete arimas. Ibig sabihin, sinarado ang bintana. Ipinahihiwatig ng pattern pong ito na ginawa mo po yung action dahil mayroon ka pong purpose or intention. Pareho po na particle ga po rito. Dito po nagka-particle ga kasi po yung arimas ay particle ga. Dito naman po, bakit nagka-particle ga? Kasi yung intransitive natin ay naka-particle ga po sadya siya. Ang pagkakaiba lang ng dalawa, ito, sinasabi mo lang kung ano yung nakita mo. Dito naman po, may ginawa ka dahil mayroon kang purpose or intention. Ang next example po natin, dito po sa pattern number 4 ay Denki ga keshite arimas. Pinatay ang ilaw or pinatay na ang ilaw. Ang transitive verb po natin ay keshite. Galing po siya sa salitang keshimas. Sa lesson 29 naman po, ang example natin ay Denki ga keyete imas. Nakapatay ang ilaw. Ang intransitive verb po natin ay keyete. Dito po sa lesson 29, pinapahayag mo lamang kung ano yung nakita mo. Ang nakita mo ay nakapatay ang ilaw. Dito naman po sa lesson 30 sa pattern number 4, pinatay mo ang ilaw dahil mayroon kang purpose or intention. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern number 5 po natin ay verb form okimas. Ang verb form po natin ay manggagaling sa transitive verb. Naka number 1 po ito kasi may tatlong gamit po ang verb form okimas. Una po, completion of a necessary action by a given time. Ang number 1 po natin ay tinatawag po natin itong preparation, itong pattern pong ito.
Kasi po, dito po sa number 1, kailangan po natin gawin or matapos ang isang action or isang gawain bago po dumating ang takdang oras. Mayroon na po tayong paghahandang ginawa. Example po tayo, bago mag-exam, magre-review. Bago po dumating ang time na ito, ang preparation mo pong ginagawa na advance ay mag-review. Translate po natin. Ang ibig sabihin po ng bago mag-exam ay shiken no maini. Ito pong pattern na ito ay naaral na po natin ito sa mga naunang lesson po natin. Kapag noun po, kailangan magkaroon po tayo ng no po rito sa gitna kasi noun din po kasi ito. Pagkatapos po, yung ating magre-review, papalitan po natin siya ng verb te form. Ang magre-review po, ito po ay group 3, fukushu shimasu. Kunin po muna natin yung fukushu. Tapos yung shimasu ng group 3, tatanggalin po natin ang mas, kunin natin ang shi, tapos ang kapalit ng mas ay te. Naging fukushu shite. Tapos ilalagay na po natin yung okimasu. Basahin po natin. Shiken no maini, fukushu shite okimasu. Example pa po tayo. Bago dumating ang kaibigan, maglilinis ng room. Ang ibig sabihin po ng bago dumating ang kaibigan ay tomodachi ga kuru. Naka-dictionary form po tayo rito kasi gagamit po tayo ng pattern na bago ang maini. Tomodachi ga kuru maini. Dito po hindi na po tayo nangangailangan ng no kasi ito po ay naka-dictionary form. Pagkatapos po, maglilinis ng room. Ang room ay heya. Yung nang ay particle o. Tapos yung maglilinis, ang ibig sabihin niya ay soji shimasu. Gagawin po natin siyang verb te form. Kunin po muna natin yung noun, soji. Tapos yung shimasu, tatanggalin natin yung mas. Ito po ay group 3. Kunin natin yung shi. Ang kapalit ng mas ay te form. Tapos po, ilagay po natin yung okimasu. Basahin po natin. Tomodachi ga kurumaini heya o soji shite okimasu. Ito po yung preparation na gagawin mo bago po dumating ito. Ang next example po natin ay pang-utos. By Saturday, pagsamasamahin mo na ang report please. Nagkaroon po tayo rito ng time limit by Saturday. Doyobi. Made. Ni. Tapos po report. Ang report ay repoto. Tapos particle o. Ang pagsamasamahin po ay mas. Gagawin po natin itong verb te form. Ito po ay group 2 kasi naka-A-line. Kukunin po natin yung matome. Tapos magpa-plus te form lang po tayo. Dahil po tayo po ay nakapang-utos, yung ukimasu, gagawin po rin natin siyang verb te form. Ito po ay group 1 kasi naka-A-line. Tatanggalin po natin yung ki. Kunin po natin yung o. Ang kapalit ng ki ay ite. Naging oite. Tapos yung please na kudasai. Basahin po natin. Doyobi made ni ripoto matomete oite kudasai. Nagkaroon po tayo ngayon ng dalawang verb te form. Kasi po, nakapang-utos po kasi yung ating sentence. Dito po kasi ang rules ng ukimasu ay naka-verb te form, kaya may verb te form po tayo rito. Ngayon po, dahil pang-utos po ang sentence natin, yung ukimasu natin na pattern ay ginawa rin po natin siyang verb te form. Bago natin nilagay yung please na kudasai. Pinapaiwatig po ng sentence na ito
Yung nag-uutos ay pinapahanda niya or pinaprepare niya na ito bago po dumating ang time pong ito. Sa pangalawang pattern na po tayo ng verb to form okimas. Dito naman po, completion of a necessary action in readiness for the next use or next step. Tinutukoy naman po rito, kailangan po natin magawa ang isang action or magawa ang isang gawain para po sa paghahanda para sa susunod na paggamit or susunod na hakbang. Ang tinutukoy naman po dito ay a measure or hakbang. Kumbaga po, kailangan po natin ihanda na yung mga bagay-bagay para po pag gagamitin natin ay nakaready na po siya. Yun po ang gustong tukuyin ng ating pattern number 2 ng verb to form okimas. Example po tayo, kapag natapos na ang kumain, huhugasan ang pinggan at bowl at kung ano-ano pa. Ang kumain po ay shokuji. Ang verb po natin ay natapos. Ang ibig sabihin po ng natapos ay owari mashita. Ang particle po natin dito ay particle ga. Mayroon po tayong pattern na kapag. Ang ibig sabihin ng kapag sa pattern natin ay ra. Ang rules po ng ra, kailangan po ang ilalagay natin dito ay naka past tense. Tapos po plain form. Kaya po yung uwarimashita, gagawin po natin siyang plain form. Tatanggalin natin yung ri kasi ito po ay group 1. Kunin po natin yung uuwa. Ang ri, ipapalit natin sa grupo ng ichiri, ichirita. Saka natin ilalagay yung ra. Naging shukujiga watara. Tapos ang gagawin mo, hugasan ng pinggan at bowl. Ang pinggan ay osara or sara. Dahil meron po tayo ritong salitang at kung ano-ano pa, ang particle natin gagamitin dito para sa at ay ya. Ang ya po kasi, siya po yung ginagamit kapag marami pa pong mga bagay-bagay na hindi natin isinama. Ibig sabihin, bukod po sa nabanggit, meron pa pong iba. Tapos ang bowl ay chawan. Tapos particle o po tayo rito kasi maghuhugas. Ngayon, yung hugasan po, gagawin po nating verb to form. Ang maghuhugas po ay araimas. Ang araimas, papalitan natin siya ng te form. Ito ay group 1, kaya tatanggalin natin yung i. Kunin po natin yung ara. Ang i, kagrupo din siya ng ichiri, ichirite, chisaitsu at te, naging arate. Tapos ilalagay natin yung okimas. Basahin po natin. Shukujiga watara, usaraya, chawan o arate okimas. Example pa po tayo. Kapag nagamit na ang gunting, ibig sabihin po kapag natapos nang gamitin ang gunting, ibalik sa tamang lagayan. Ibig sabihin naman po kung saan po ninyo kinuha, doon nyo po ibabalik. Ang gunting po ay hasami. Tapos po ang verb natin ay nagamit. Naka-past tense po ang salitang nagamit. Ang nagamit po ay tsukaimashita. Ang particle po natin dito ay particle o. Dahil meron po ulit tayong pattern na kapag na ra, gagawin po natin itong plain form. Kasi ang rules ng ra, kailangan naka-plain form. Ito po ay group 1, tatanggalin natin ang i. Isulat po muna natin yung tsuka. Ang kapalit ng i ay kagrupo ng ichiri, ichirita, naging tsukata. Saka natin ilalagay yung ra. Pagkatapos po, ibalik sa tamang lagayan please. Nag-uutos po siya rito. Ang ibig sabihin po ng tamang lagayan ay moto no tokoro. Tapos yung ibalik po, ang ibig sabihin po ng ibalik ay modo shimasu. Ngayon kung saan po natin ibabalik, particle ni po ang ilalagay natin. Ang modo shimasu po, gagawin po natin siyang verb to form. Ito po ay group 1, kunin natin yung modo.
Yung shi, tatanggalin, papalitan natin ng shite. Tapos po, dahil nakapang-utos po tayo, may please rito, yung ukimas po, kailangan po natin itong gawing verb te form po ulit. Ito po ay e-line. Group 1 po siya. Kunin natin yung o. Tapos, ang kapalit ng ki ay ite. Naging oite. Tapos, yung please na kudasai. Nagkaroon po siya ng dalawang te form po ulit dito. Ang rules po ng ukimas, naka-verb te form. Ang rules din po ng kudasai, naka-verb te form. Kaya po, verb te form po yung ukimas natin dito. Basahin po natin. Hasami o tsukatara, moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. Ang pinapahiwatig naman po ng sentence na ito, pagkatapos daw pong gawin ang isang action dito or yung pagkatapos gamitin yung gunting, kailangan pong ibalik siya sa tamang lagayan para po kapag may susunod na gagamit, alam na po kung saan kukunin, nakaready na po siya. Pananong po tayo, konohaku wa do shimashou ka? Ano pong gagawin sa box na ito? Yung masyoka, napag-aralan na po natin ito sa mga naunang lesson po natin. Ang masyoka, yung una po na pag-aralan natin na ikaw po ay nag-o-offer sa kausap mo na ikaw na ang gagawa ng isang action. At yung isa naman ay humingi ka ng suggestion. Dito po, humingi ka po ng suggestion kung ano po ang gagawin sa box na yon or box na ito. Halimbawa po, ang sagot niya ay, please ilagay mo sa sulok na iyon. Ang iyon ay ano? Ang sulok po ay sumi. Tapos po ang ilagay ay okimas. Kung saan po natin ilalagay, ang particle po natin doon ay particle ni. Ngayon po yung okimas, gagawin po natin siyang verb te form. Ito po ay group 1, tanggalin natin yung ki, kunin po natin yung o. Tapos po yung ki, ang kapalit niya ay ite, naging oite. Magtataka po kayo, dalawa pong okimas. Ito po ay pattern, ito naman po ay to put or ilalagay. Oite. Ngayon po, dahil tayo ay nag-uutos, may please po rito, yung ukimas din po ay gagawin po rin natin siyang te form. Kunin po natin yung o, tapos yung ki, pareho lamang po nito, tatanggalin natin, papalitan po natin siya ng i at te, naging oite. Tapos yung please natin. Kudasai. Basahin po natin. Ano sumi ni oite oite kudasai. Ang oite natin dito, ito po yung tuput. Ito naman yung isa, ito po yung pattern po natin. Sa conversation po, yung oite oite kudasai magiging oitoite kudasai. Tinanggal po yung te at yung o, pinalitan po siya ng to. Naging oitoite kudasai. Ang maririnig nyo po, kapag oite oite kudasai ang sasabihin nila, ang maririnig nyo na lamang ay oitoite kudasai. Magiging ano somi ni oitoite kudasai. Sa pangatlo na po tayo ng verb te form okimas. Dito naman po, keeping the resultant state as it is. Ang pinapahayag naman po nito ay leave as it is. Ibig sabihin, iwanan mo na or hayaan mo na lang. Pinapahayag po dito kung ano po yung naging resulta. Ibig sabihin po, hahayaan mo na lamang na gano'n na lamang po siya. Example po tayo. Ashita kaigi ga arimasu. Iso wa konomama ni shimasu. Gagawin po natin siyang may meeting kasi bukas, kaya ang upuan ay iwanan or hayaan na lang ng ganito, please. Ashita kaigi ga arimasu. Mayroon po tayong salitang kasi, kaya magkakaroon po tayo rito ng kara. Pagkatapos po, isulat na po natin yung nasa baba. Yung shimas po, gagawin po natin itong
te form. Ang te form po ng shimas ay shite, kasi ang shimas po ay group 3. Pagkatapos po, dahil ang sentence po natin dito ay nag-uutos, ang ukimas po, gagawin po natin siyang verb te form. Yung ki, group 1 po siya. Kaya tatanggalin natin yung ki, papalitan po natin ito ng ite. Tapos ilalagay na natin yung please. Basahin po natin. Ashita kaigi ga arimasu kara, isu wa konomama ni shite oite kudasai. Itong konomama, kapag ang sinabi po ay ganyan, pwede po siyang mapalitan ng sonomama. Yung ating pantukoy po pwede pong mapalitan dito. Kapag sinabi pong konomama ni shite or konomama ni shimas, ibig sabihin po niyan, iwanan or hayaan na lang ng ganito. Kapag sinabi naman, iwanan or hayaan na lang ng ganyan, sonomama ni shite oite kudasai or sonomama ni shimas. Example pa po tayo. Halimbawa po, may nagsabi sa atin na, Mado o akite mo ides ka? Maaari po bang buksan ang bintana? Tapos po ang sagot natin ay, malamig kasi, hayaan mo na lang na nakasara please. Ang malamig po ay samuy. Lagyan natin ng des para maging magalang po siya. Tapos yung kasi ay kara. Pagkatapos po yung hayaan mo na lang na nakasara. Ang nakasara po ay shimemas. Ito po ay group 2. Tatanggalin po natin yung mas. Kopyahin po natin ito. Tapos po magpa-plus, na lamang po tayo. Dahil po ang ating sagot ay nakapang-utos, yung ukimas po natin ay gagawin po nating te form. Magiging oite. At yung please po natin. Basahin po natin. Samoy desu kara, shimete oite kudasai. Ang example naman po natin ngayon ay, Mado shimete mo desu ka? Maaari po bang isara ang bintana? Halimbawa po ang sagot natin ay, excuse me, mainit kasi, hayaan mo na lang na nakabukas please. Ang excuse me ay sumimasen. Tapos yung mainit ay atsui. Lagyan natin ng des para magalang po. Yung kasi ay kara. At sa dulo ay hayaan mo na lang na nakabukas please. Nakapang-utos po uli siya rito. Ang nakabukas po or open ay mas. Gagawin po natin itong te form. Ito po ay group 2 kasi naka-align. Magiging akite. Dahil pang-utos siya, yung ukimas natin, gagawin rin po natin siyang verb te form. Magiging oite. At yung please natin. Basahin po natin. Sumimasen atsui desu kara akite oite kudasai. Yung pattern po natin na verb te form ukimas, ang plain form po niya ay verb te form oku. Yung ukimas po kasi ito po ay group 1, kaya yung e-line pinalitan po natin ng u-line, naging oku. Sa daily conversation po, yung verb te form ukimas at verb te form oku, mapapalitan po siya ng toku. Yung te at o, tatanggalin po siya, papalitan po siya ng to, kaya naging toku. Kapag magalang naman, magiging tokimas. Example po tayo, arate okimas. Ito naman po ang ibig sabihin niya, huhugasan mo na para sa susunod na gagamit, nakahanda na po siya or malinis na po siya. Magiging aratokimas. Yung te at yung o, tinanggal po siya, pinalitan po siya ng to. Aratokimas. Kapag plain form naman, naka-dictionary form po siya, magiging aratoku. Aratoku. Yung te at o, pinalitan din po ng to. At yung ki, pinalitan ng u-line kasi group 1 po ang ukimas. Kaya naging aratoku.
Sa pang-utos naman po, halimbawa, arate oite kudasai. Arate oite kudasai. Yung te at yung o, tatanggalin po siya at papalitan po siya ng to. Sa daily conversation, magiging aratoite. Aratoite. Punta po tayo dito sa isang example. Yonde oite kudasai. Yonde oite kudasai. Ang ibig sabihin po ng yonde oite kudasai, babasahin muna po siya ng advance. Magpe-prepare ka na po. Tatanggalin po natin yung de at yung o. Kapag de po rito, yung to natin kanina, ito, at yung nandito po na to, magkakaroon po siya ng teng-teng, kaya magiging do. Yung mga verb po natin, kapag pinalitan po natin ng te form, nagkaroon po siya ng de, magiging do po ang kapalit niya. Naging yondoite. Yondoite. Example pa po tayo para sa daily conversation ng te form okimas. Ang example po natin dito ay tabete okimas. Kunin po natin yung tabe. Yung te at o, tatanggalin po natin siya. Papalitan po natin siya ng to. Tapos, lalagay natin yung kimas. Naging tabito kimas. Ang plain form naman po or dictionary form, yung ki, papalitan nyo lang po ng ku. Kasi group 1 po ito, yung ilay, papalitan ng ulay. Naging tabitoku. Tabitoku. Ang magalang, tabitokimas. Next po, non de okimas. Kopyahin po natin yung non. Tapos po, yung de at o, tatanggalin po natin siya. Kapag mayroon pong teng-teng yung ating te form, lalagyan din po natin yung to. Naging do. Tapos isulat na po natin yung kimas. Naging nondokimas. Nondokimas. Ang dictionary form niya, nondoku. Next po, oite okimas. Kunin po natin yung oy. Yung te at o, tatanggalin natin, papalitan natin siya ng to. Tapos ilagay po natin yung kimas. Naging oitokimas. Oitokimas. Ang dictionary form niya, magiging oitoku. Oitoku. Example naman po tayo sa pang-utos. Yung tabite okimas, ginawa po natin tabite oite kudasai. Yung okimas po, yung ki, pinalitan po natin ng ite. Kasi ang okimas ay group 1. Next po, nonde okimas, naging nonde oite kudasai. Ang oite okimas, naging oite oite kudasai. Papalitan po natin ito sa daily conversation po natin. Ang tabite oite kudasai, kopyahin po natin yung tabe. Yung te at o, tatanggalin po natin, papalitan po natin siya ng to. Tapos kunin po natin yung ite, naging tabitoite. Next po, nonde oite kudasai. Kunin po natin yung non. Yung de at o tatanggalin. Dahil po may teng-teng po ito, magkakaroon din po siya. Tapos isulat na po natin yung ite. Naging nondoite. Next po, yung oite naman, kunin natin yung oy. Yung te at o tatanggalin, papalitan po natin siya ng to. Tapos, ilagay po natin yung ite. Naging oitoite. Basahin po natin. Tabitoite, nondoite, oitoite. Pattern number 6 po tayo. Ang pattern number 6 po ay mada. Susundan po siya ng affirmative or positive. Ang ibig sabihin po ng mada ay still or pa rin. Example po, mada amiga futeimasu. Ibig sabihin, umuulan pa rin. Next po, example natin ay mada niteimasu. Natutulog pa rin.